Sa tahimik na baryo ng San Isidro, isang umaga'y naririnig ang kaluskos ng mga paa sa basang lupa, kalikabok ng tela at ang banayad na lagaslas ng tubig mula sa poso. Sa gilid ng maliit na kubo sa dulo ng baryo, si Maristela Aguilar ay tahimik na naglalaba. Ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat, ngunit naroon na siya, lakaluhod sa harap ng batya. Ang kaniyang mga kamay ay sanay na sanay sa bilis ng pagkusot. At ang bawat hibla ng tela ay tila may sariling kuwento na kaniyang nadarama habang hinuhugasan ito. "Stella, bilisan mo riyan, ha?" Tawag ng ama niyang si Mang Abel mula sa loob ng bahay. "Kailangan ko na ring tapusin itong 2 pares ng sapatos na nakabinbin." "Opo, tay, saglit na lang po ito," sagot niya habang patuloy sa pagbanlaw ng mga damit. Si Maristela ay 17 taong gulang pa lamang, ngunit marami na siyang responsibilidad. Mula pa noong pumanaw ang kanilang ina, siya na ang katuwang ng ama sa bawat gawain. 7 taon na ang nakalipas, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang huling gabi ng kanilang ina. Kung paano ito halos di na makakain hanggang sa tuluyan na itong namahinga. Simula noon, si Mang Abel ang nagbabanat ng buto sa pag-aayos ng sapatos at si Maristela naman ang naging kanang kamay nito sa bahay. Dahil sa hirap ng buhay, tumigil siya sa pag-aaral bago pa man magtapos ng high school. Wala silang kakayahang sustentuhan ang kaniyang matrikula at mas kailangan nila ang dagdag na kita. Kaya naman naging labandera siya ng ilan sa mas nakakaangat nilang kapitbahay. Si Aling Rosing, ang laging may malalaking labada tuwing Martes, ay isa sa mga regular niyang parokyano. Habang patuloy si Maristela sa paglalaba, pumasok sa isipan niya ang lumang notebook na lagi niyang itinatago sa ilalim ng kanilang papag. Bawat pahina nito'y may mga guhit ng iba't ibang disenyo ng damit, mga long gown, barot saya, at maging mga modernong kasuotan na kaniyang nakikita lamang sa mga pabalat ng magas. Sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon, inilalabas niya ang notebook na iyon at nagdodrawing ng mga disenyo. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaibang saya siyang nararamdaman sa bawat linya at kurba ng lapis sa papel. "Maristela!" sigaw ng kapatid niyang si Nico na mula sa loob ng bahay ay sumisilip sa bintana. "Ate, gutom na ako." "Hintay ka lang, Nico, patapos na ako," sagot niya ng may ngiti. Si Nico, ang kaniyang bunsong kapatid, ay sakitin mula pagkabata. Dahil dito, malaki ang responsibilidad ni Maristela sa pangangalaga sa kanya. May mga araw na halos hindi siya makapaghapunan ng maayos dahil sa pag-aalaga kay Nico kapag nilalagnat ito. Ngunit sa kabila nito, hindi niya kailanman ipinapakitang napapagod siya. Lagi siyang nakangiti sa harap ng kapatid. Pagkatapos ng labahan, sinimulan ni Maristela ang pag-aayos ng almusal. Habang nagluluto, may pumasok sa isip niyang ideya para sa isang bagong disenyo. Napabuntong hininga siya. "Sana kahit papaano makagawa rin ako ng totoong damit mula sa mga disenyo ko." Bulong niya sa sarili. "Anong sabi mo, ate?" tanong ni Nico na noon ay nakaupo sa isang bangkito. "Wala, Nico. Magkain ka na o. Yan, masarap yan." Sabay abot ng plato ng sinangag at itlog. Tumabi si Maristela sa kapatid at tinulungan itong magsubo. Habang kinakain nila ang simpleng almusal, palihim na lumalaro sa isip niya ang mga balak para sa kaniyang mga disenyo. Kahit simple at walang masyadong materyales, alam niyang may magagawa siyang kakaiba sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang unahin ang kabuhayan nilang mag-ama't kapatid. Pagkaraan ng ilang araw, sa oras ng kaniyang pahinga matapos ang buong araw ng paglalaba, muling binuksan ni Maristela ang kaniyang notebook. Sa ilalim ng liwanag ng isang lumang gasera, maingat niyang hinagod ang lapis sa papel. Nagkaroon siya ng ideya para sa isang damit na may makalumang tabas, ngunit may moderno at kakaibang detalye sa manggas. Habang iginuguhit niya ito, bumukas ang pinto at sumilip si Mang Abel. "Stella, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga pa ang labada bukas." "Pasensya na po, tay. Nagpapahinga lang po ako," sagot niya habang mabilis na itinago ang notebook. Muling sinara ni Mang Abel ang pinto
at iniwan si Maristela na patuloy na nag-iisip ng mga disenyo. Sa kabila ng lahat ng hirap, ng mga araw ng pagkakapagod sa labada, at ng paulit-ulit na pagpuna ng mga tao sa kanyang simpleng buhay, nananatili ang pangarap niya. Hindi niya alam kung kailan ito matutupad. Ngunit sa bawat pahina ng kanyang lumang notebook, bawat gabi ng pagod, ay naroon ang pag-asang balang araw ay makakagawa siya ng damit na hindi lamang niya maipagmamalaki, kundi makapagpapabago rin ng buhay nila. Habang natutulog ang buong baryo ng San Isidro, nagiging malakas ang mga pangarap ni Maristela. Isang pahimik na labandera sa ngayon, ngunit may matayog na hangaring ipakita sa mundo ang talento mula sa simpleng baryo. Tuwing gabi, pagkatapos maghugas ng pinggan at tapusin ang mga gawain sa bahay, palihim na lumalabas si Maristela mula sa kanilang maliit na kubo. Binabaybay niya ang makipot na landas na patungo sa bahay ng kanilang kapitbahay na si Aling Rosita. Dala-dala niya ang isang upuan na yari sa kawayan. Tahimik siyang nauupo sa gilid ng bintana ng kapitbahay kung saan tanaw ang luma at bahagyang gumagalang TV. Hindi siya nagpaparamdam, basta't nanonood lang siya mula sa labas. Pinupulot ang bawat detalye ng mga nakikita, ang kulay ng tela, ang tabas ng damit, at ang estilo ng mga modelo sa fashion show. Ang gaganda ng mga disenyo, bulong niya sa sarili habang nagmamasid. Kung sakali, ganito kaya ang mangyayari kapag nagkaroon ako ng pagkakataon? Baka kahit paano'y matuwa rin sila sa gawa ko. Sa bawat gabi ng panonood, tila bumubuhay ito sa kanyang mga pangarap. Gamit ang naaalala mula sa napanood, iguguhit niya kinabukasan sa lumang notebook ang kanyang bersyon ng mga nakita. Madalas, inuulit-ulit niya ang ilang disenyo hanggang makuha niya ang tamang balanse ng detalye. Ngunit ang araw-araw niyang pagsisikap ay laging nasasalubong ng matatalim na salita mula sa kanilang mayamang kapitbahay, si Doña Victoria. "Maristela!" Sigaw ni Doña Victoria isang umaga nang madaanan siya nito sa daan habang naglalaba. "Anong ginagawa mo riyan? Nag-aaksaya ka lang ng oras. Labandera ka lang, hindi ka fashion designer. Huwag kang umasa sa mga ilusyon na hindi mo kayang abutin." Bakas ang sakit sa mata ni Maristela, ngunit pilit siyang ngumiti. "Magandang umaga po, Doña Victoria," sabi niya. Hindi na niya sinagot ang panlalait ng matanda. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang paglalaba at iniisip na lamang ang mga plano sa kaniyang disenyo. Ilang linggo ang lumipas. Habang nagpapahinga matapos ang mahabang araw ng trabaho, napansin ni Maristela ang isang poster sa tindahan ni Mang Tibo. May paparating na paligsahan sa pagdidisenyo ng damit. Ang poster ay makulay, punong-puno ng larawan ng mga modelo at ng malaking premyo, isang pagkakataon para makilala sa mundo ng fashion. Biglang nabuhay ang kanyang loob. "Kung makakasali lang ako," bulong niya. Ngunit may isa siyang problema, ang registration fee. Ito'y higit pa sa kaya niyang ipunin mula sa kanyang pagiging labandera. Ilang araw siyang nag-isip ng paraan, ngunit sa huli, natanto niyang hindi talaga sapat ang kanyang kita para makasali. Bagamat hindi siya makakapagparehistro, hindi ito naging dahilan upang tumigil siya sa kanyang pangarap. Mula sa mga naipon niyang lumang kurtina at tela, nagsimula siyang magtahi ng anyang sariling mga disenyo. Bawat tahing ginawa niya ay may kasamang pangarap. Ang kanyang kapatid na si Shaira, na may taglay na ganda at tindig, ang madalas niyang gawing modelo. "Shaira, isuot mo ito," sabi ni Maristela isang hapon habang hawak ang natapos niyang damit na yari sa ginupit na kurtina. "Tingnan natin kung maganda ang magiging itsura mo." "Ang ganda nito, ate," sagot ni Shaira habang inaayos ang damit sa katawan. "Mukha akong modelo, ang galing mo talaga." Napangiti si Maristela. Sa kabila ng lahat ng hirap, tuwing nakikita niyang masaya si Shaira sa suot nitong damit, nakakaramdam siya ng tagumpay. Lumipas ang ilang araw at dumating ang pista sa kanilang baryo. Nagpasya si Maristela na ipasuot kay Shaira ang isa sa kanyang mga likha. Bagamat simple lamang ang tela, pinuno niya ng detalye ang damit upang magmukhang elegante. Ngunit hindi lahat ng tao ay nakakaintindi ng kanyang sining. "Anong suot mo, Shaira?"
Tanong ng isang kababata nilang si Melinda na nasa pista rin. Mukhang kurtina na nilagyan ng laso. Kasabay nito, may narinig pa siyang ibang tao na nagbulong-bulungan at nagtawanan. Siguro gawaya ni Maristela. Narinig niyang isa sa kanila. Akala mo naman kung sinong magaling. Kurtina lang pala. Nakatayo si Maristela sa isang sulok, nakikinig sa bawat salita. Bagamat nasaktan siya, pinilit niyang huwag ipakita ang kanyang nararamdaman. Sa halip, iniisip niya ang sinabi ng ama nun. Stella, hindi lahat ng tao ay makakaintindi sa mga pangarap mo. Pero tandaan mo, ang mahalaga ay hindi ka tumitigil sa paggawa ng maganda at makabuluhang bagay. Sa huli, darating din ang tamang panahon para sa iyo. At doon muling nabuhayan si Maristela ng loob. Sa kabila ng panlalait, ipinasya niyang ipagpatuloy ang paggawa ng kanyang mga disenyo. Bawat tahing kanyang ginagawa, bawat kurtina at telang nire-recycle niya ay tila binabalot ng pangarap na balang araw, makita rin ng mundo ang tunay na halaga ng kanyang gawa. Maaliwalas ang hapon sa San Isidro. Habang abala si Maristela sa paglalaba sa gilid ng kanilang kubo, napansin niyang may grupo ng mga tao sa kalsada. Hindi niya ito binigyang pansin hanggang sa marinig ang ingay ng kamera at ang nakakaaliw na boses ng isang babae. Hello mga bes! Narito tayo ngayon sa isang simpleng baryo, pero may nahanap akong nakakatuwang kwento dito. Sigaw ng babaeng may hawak na cellphone. Agad niyang kinilala ang vlogger na si Roxanne, isang kilalang content creator sa probinsya na madalas nagtatampok ng mga kakaibang kwento ng tagumpay. Nang makita ni Roxanne si Maristela, lumapit ito na may malapad na ngiti. Ikaw ba si Maristela? Tanong nito. Bahagyang nagulat si Maristela, ngunit magalang na tumango. Ako po, bakit po? Sagot niya. Nakita ko sa Facebook ang larawan ng kapatid mong si Shaira. Suot ang damit na ginawa mo. Bes, ang galing mo pala. Simple pero may dating. Parang may something nakakaiba sa disenyo mo. Ani Roxanne. Hindi maapaniwala si Maristela. Hindi niya inasahang mapansin ng isang kilalang vlogger ang kanyang gawa. Talaga po? Salamat naman kung ganon, tugon niya. Bahagyang namumula ang muka. Tama. At alam mo ba, bes? Gusto kitang tulungan. Alam mo, may parating na maliit na contest sa bayan. Hindi ito malaking event, pero magandang pagkakataon para makilala ang talento mo. Ano, game ka ba? Nakangiting tanong ni Roxanne. Bagamat kinakabahan, alam ni Maristela na ito ang bihirang pagkakataon na magkaroon ng mas malawak na exposure ang kanyang gawa. Sige po, kung tutulungan niyo po ako, gagawin ko ang best ko, sagot niya. Pinayuhan siya ni Roxanne na maghanda ng 3 disenyo para sa patimpalak. Walang sapat na pera si Maristela para bumili ng mga bagong tela, kaya't ginamit niya ang mga dati na niyang nirecycle na kurtina at punda ng unan. Hindi ito nagpatinag sa kanya. Muli niyang binuksan ang kanyang lumang notebook at sinimulang mag-drawing ng mga bagong ideya. Habang gumuguhit siya, naririnig pa rin niya ang boses ni Roxanne sa isipan. Ang simpleng papuri nitong nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Dumating ang araw ng paligsahan at sa unang pagkakataon ay natagpuan ni Maristela ang sarili sa entablado ng isang event hall. Iba't ibang mananahi at baguhang designer mula sa iba't ibang lugar ang naroon. Bawat isa'y may dalang kani-kaniyang obra. Suot ng mga amateur model ang kanilang mga gawa habang iniisa-isa ng mga hurado ang bawat disenyo. Nang si Maristela na ang sumunod, tila huminto ang kanyang paghinga. Bawat hakbang ng modelo patungo sa gitna ng entablado ay parang nagdadala ng bigat ng lahat ng kanyang pangarap. Tahimik ang lahat nang magsimula ang hurado sa pagbibigay ng komento. Simple pero may ganda, may malinaw na identidad, tila may kuwento sa likod ng bawat tahi. Sabi ng isang hurado, sabay ngiti kay Maristela. Bahagya niyang naramdaman ang kagaanan sa dibdib. Sa huli, nanalo si Maristela bilang Best Amateur Designer. Para sa kanya, ito ang unang beses na nakatanggap siya ng ganitong uri ng papuri mula sa mga taong hindi niya kilala. Narinig niya ang sigawan at palakpak ng mga manonood, pati na ang malakas na yes, bes ni Roxanne mula sa gilid ng entablado.
Para kay Maristela, ito ang simula ng pagkilala sa kanyang pangarap. Ngunit tulad ng marami pang kwento ng tagumpay, ang kasikatan ay dumaan lamang ng mabilis. Ilang linggo pagkatapos ng paligsahan, naging tahimik muli ang kanyang paligid. Sa umpisa, may ilang lumapit upang magpagawa ng damit, ngunit unti-unting nawala ang interes ng mga tao. Bumalik siya sa dati niyang gawi, ang maglaba para sa kapitbahay at mangarap sa kanyang lumang notebook. Sa kabila ng pagbagsak ng interes ng iba, hindi niya hinayaang mamatay ang apoy sa kanyang puso. Isang araw, habang naglalaba para kay Doña Victoria, may napansin siyang bagong tambak ng lumang magazines sa tabi ng bahay nito. Walang kagatul-gatul, kinuha niya ang ilang piraso at itinago sa ilalim ng kanyang labahan. Gamit ang mga lumang magazines na ito, muling binuhay ni Maristela ang kanyang pagkamalikhain. Bawat pahina ng magazine ay tila nagtuturo sa kanya ng mga bagong teknik, bagong kulay at bagong estilo. Habang binubuklat niya ang mga larawan ng magagarang damit, naririnig niya sa isip ang sinabi ni Roxanne noong araw ng paligsahan. Bes, huwag kang titigil, may talento ka, at kung minsan, hindi lahat ng tao ay agad makakakita ng halaga ng ginagawa mo. Pero maniwala ka sa sarili mo ha, darating din ang panahon mo. Panghawakan ni Maristela ang mga salitang iyon. Sa kabila ng mga tahimik na araw at kawalan ng atensyon ng marami, ipinangako niya sa sarili na hindi susuk. Ang kaniyang notebook ay patuloy na mapupuno ng mga bagong disenyo. Alam niyang darating ang araw na muli siyang mapapansin. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Malamlam ang sikat ng araw nang bumalik si Maristela mula sa palengke. Dala-dala ang ilang pirasong isda at gulay na binili niya gamit ang huling pera mula sa kita ng ama niyang si Mang Abel. Tumigil ito sa paggawa ng sapatos nang magsimulang lumiit ang kanilang kita. Ang dating maingay na paglalagari at pagtatahi ng mga swela sa kanilang maliit na sapatusan ay napalitan ng tahimik na mga gabi ng pag-aalala. Ate, anong nangyari sa sapatusan? Tanong ni Nico habang tumutulong magligpit ng pinamiling gulay. Wala na tayong masyadong customer, Nico. Kaya pansamantala daw magpapahinga si tatay. Paliwanag ni Maristela habang inilalagay ang gulay sa kaldero. Pero huwag kang mag-alala. Kaya naman natin to. Pinilit niyang ngumiti sa kapatid, ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Nang mawala ng regular na kita ang kanilang sapatusan, dumoble ang kanyang trabaho bilang labandera. Sa umaga, binabaybay niya ang bawat bahay sa baryo upang kunin ang mga labada. Sa gabi, siya naman lang naglalatag ng mga kurtina, kumot at iba pang lumang tela sa sahig, gumuguhit ng mga disenyo at nagtatahi ng mga simpleng damit. Ito lang ang paraan upang kahit paano'y makatipid. Hindi niya kailangang bumili ng bagong tela at kahit paano'y nagagawa niyan ipagpatuloy ang kanyang passion. Stella, hindi ka na naman natutulog? Tanong ni Mang Abel isang hating gabi habang napadaan sa kubo. Nakita niya si Maristela sa liwanag ng gasera, hawak ang karayom at kurtina. Pasensya na po, tay, sinusulit ko lang tong libreng oras. Tugon ni Maristela, pilit na itinatago ang pagod sa boses niya. Pinagmamasdan siya ng ama. Halatang nag-aalala. Ngunit wala itong sinabi at tahimik na bumalik sa kanyang papag. Sa kabila ng lahat, alam ni Maristela na hindi siya pwedeng huminto. Ang bawat hibla ng lumang kurtina, ang bawat tahi ng kanyang karayom, lahat ng ito ay bahagi ng kanyang patuloy na pangarap na balang araw ay makita ang mga disenyo niyang suot ng ibang tao. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang ginagawa. Sa baryo nila, madalas niyang makasalubong si Eliza, ang anak ni Doña Victoria. Si Eliza, na kilala bilang isang socialite, ay laging may bagong kasuotan at palaging nakasuot ng mamahaling alahas. Ano ba yan, Maristela? Wala ka na bang ibang kayang gawin? Tanong ni Eliza nang minsang makita si Maristela na bitbit ang mga kurtina mula sa bahay nila. Pasensya na po, sabi ni Maristela, pilit na umiwas ng tingin. Alam niyang anumang sabihin niya ay hindi makikinig ang dalaga. Akala mo naman, anong makukuha mo dyan sa mga basahan mo? Kurtina na naging damit? Sino ba ang bibili niyan? Dagdag pa ni Eliza. Sabay tawa na para bang siya lang ang nakaririnig. Hindi na sumagot si Maristela at tahimik na bumalik sa bahay. Ngunit sa loob-loob niya,
unti-unti nang kinakain ng pag-aalinlangan ang kanyang kalooban. Tama ba ang ginagawa niya? Worth it ba ang lahat ng ito? Sa kabila ng dami ng pagsisikap niya, parang napakaliit pa rin ang naabot niya. Roxanne, bulong niya sa sarili. Inalala ang kaibigang vlogger na minsang nagtulak sa kanya upang sumali sa isang patimpalak. Stella, kamusta ka na? Tanong ng masiglang boses ng kaibigan. Nabalitaan kong tumigil muna si Tito Abel sa paggawa ng sapatos. Paano kayo ngayon? Roxanne, okay lang kami. Pilit na itinatago ang lungkot sa boses. Naglalaba pa rin naman ako at may konti pang kinikita. Alam mo bes, kaya mo to. Huwag kang susuko. Ang dami mo nang napagdaanan pero tumayo ka pa rin. Tandaan mo, hindi man mabilis ang tagumpay, hindi ibig sabihin wala ng pag-asa. Alam ko, darating ang panahon na babalikan mo ang lahat ng ito at matatawa ka na lang. Kaya sige na bes, lakasan mo ang loob mo. Naluha si Maristela sa mga salitang iyon. Para bang muling nabuhayan ng apoy ang kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang panatilihin ang tuwala sa sarili kahit patila walang nakakaintindi sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang muling pagsisikap, dumating ang isang mabigat na pagsubok. Nagkasakit si Mang Abel. Dahan-dahang humina ang kanyang katawan at sa loob lamang ng ilang buwan, tuluyan na siyang nawala. Bumagsak ang mundo ni Maristela at ni Nico. Ngayon, hindi lang siya ang pangunahing tagapag-alaga ng kanyang kapatid. Siya na rin ang bumubuhay sa kanilang dalawa. Muling tumingin si Maristela sa kanyang notebook ng mga disenyo. Hinaplos niya ang mga pahina nito. At sa kabila ng sakit, pinangako niya sa sarili na ipagpapatuloy niya ang lahat ng ito. Para kay Mang Abel, para kay Nico, para sa kanilang pamilya, at higit sa lahat, para sa sarili niyang pangarap na hindi kailanman mamamatay. Mahirap ang naging desisyon, pero wala nang ibang paraan. Pinili ni Maristela na iwan ang tahimik na baryo ng San Isidro at sumubok ng bagong buhay sa lungsod. Kasama ang kanyang kapatid na si Nico, naglakbay sila sa kabisera upang maghanap ng mas maayos na kita. Isang tiyo sa ina ng kanilang yumaong ina ang nagpahiram ng maliit na kwarto sa isang barong-barong malapit sa isang eksklusibong village. Dito, unang nasubukan ni Maristela ang bilis at gulo ng pamumuhay sa lungsod. Dahil sa kakulangan ng pinag-aralan, mabilis niyang natanggap ang trabahong pamilyar na sa kanya, ang pagiging labandera. Ngunit hindi ito basta-bastang paglalaba sa simpleng kabahayan. Sa pagkakataong ito, nagtatrabaho siya sa malaking mansyon ng pamilya nila Eliza. Oo, ang dating socialite na minsang humamak sa kanya sa kanilang baryo. Ngayon, mas malapit na ang kanilang mundo, ngunit tila mas malayo ang pagitan ng kanilang kalagayan. Maristela, tawag ni Doña Victoria, amina ni Eliza, habang nagwilinis siya ng banyo. Huwag mong kalilimutang ihiwalay ang mga silk mula sa cotton. Ayoko nang nasisira ang mga mamahaling damit ng pamilya ko. Opo, Doña Victoria, magalang na sagot ni Maristela. Hindi nagtagal, dumating si Eliza. Suot ang mamahaling gown at mataas na takong. Tila naging mas magara pa ang itsura nito mula noong huling beses nilang magkita. Ano ba yung ginagawa mo? Bagal-bagal mo naman, una ni Eliza. Akala mo siguro simpleng damit lang ang hawak mo, ha? Mag-ingat ka, mas mahal pa yung hinahawakan mo kaysa sa kinikita mo sa isang taon. Kahit may kirot sa mga salita ni Eliza, tahimik lang si Maristela. Wala siyang balak makipartalo. Sa halip, iniisip na lang niyang mapapatapos din ang araw na iyon. At tulad ng dati, hihintayin niya ang tahimik na gabi para makapag-isip ng bagong disenyo. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa kabila ng hirap at panlalait, nanatili ang pangarap ni Maristela. Kapag tapos na ang mga gawain, nagkakaroon siya ng konting oras upang magguhit. Ang mga lumang kurtina at punda ng mansyon ay may kakaibang kalidad at palihim niyang ginagamit ang maliliit na pira ng tela upang makalikha ng kakaibang mga disenyo. Sa bawat tahing ginagawa niya, nararamdaman niya ang pag-asa na balang araw may makakakita sa kanyang talento. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga damit,
nalaman niyang may espesyal na bisita ang pamilya. Dumating si Giovanni Del Rosario, isang kilalang international designer, upang dumalo sa isang pribadong party. Si Giovanni ay tanyag sa kanyang mga makabago at eksperimental na disenyo na umaakit sa mga fashion houses sa Milan at Paris. Tahimik si Maristela habang nakikinig sa mga usapan ng mga staff. Hindi niya akalain na malapitan man lang ang ganoong uri ng tao. Habang nag-aayos ng mga damit na bagong laba, napansin ni Maristela na may isang piraso ng kanyang sariling disenyo ang naihalo sa mga mamahaling damit. Isa iyong blusa na ginawa niya mula sa pinaglumaang kurtina ng mansyon. Ipinampalit niya ito noong gabi nang walang natira sa kanyang damit at nakalimutan niyang alisin matapos linisin. Bago pa man niya mabawi iyon, dumaan si Giovanni sa laundry area at huminto. Napansin ni Giovanni ang kakaibang disenyo ng nakasampay na damit. Iba ito sa mga karaniwang kasuotan. Hindi marangya o puno ng dekorasyon, ngunit may kakaibang simpleng linya at detalye na tila natural na sumasabay sa agos ng tela. Hinipo niya ang damit at sumimangot ng bahagya, ngunit hindi dahil sa dismaya, kundi sa pagkamangha. "Who made this?" tanong niya sa isang kasamahan ni Maristela. Hindi ko po alam, Sir Giovanni," sagot ng empleyado. "Isa po ito sa mga nilalabhan namin. Hindi po ito sa koleksyon ng pamilya." Mula sa likod ng pinto, napatingin si Maristela. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa isang sikat na designer. Bigla niyang naramdaman ang kaba at pag-asa. Si Giovanni ay tila nag-iisip. "Interesting. This fabric, it looks old, but the cut and the style, it's refreshing. Something I don't see often." Sa kabila ng kanyang pagka-eksperto, may kung anong bago at nakakapukaw ang disenyo na iyon para kay Giovanni. Para sa isang sandali, hindi ang mahal na presyo o ang mamahaling materyales ang nagpakilos sa kanya, kundi ang pagiging totoo ng gawa, ang hilaw na kagandahan na may kakaibang sigla. Sa huli, umalis si Giovanni mula sa laundry area na may tanong sa kanyang isipan. Sino ang lumikha ng pirasong iyon? Hindi niya alam na ang simpleng labandera ng mansyon ang naglatag ng disenyo. Ngunit para kay Maristela, sapat na ang nakita niyang interes mula sa taong kilala sa buong mundo ng fashion. Muli niyang hinawakan ang kanyang lumang notebook, mas inspiradong magpatuloy. Baka sa pagkakataong ito, may darating na bagong daan para sa kanyang pangarap. Isang linggo matapos ang pagbisita ni Giovanni, abala si Maristela sa kanyang pang-araw-araw na gawain bilang labandera sa mansyon. Kakaibang tensyon ang naramdaman niya nang tinawag siya ng kanyang amo, si Doña Victoria, habang siya'y nagsasampay ng mga bagong labang damit. "Maristela, halika nga dito," utos ni Doña Victoria. May kaunting ngiti ito sa labi, ngunit hindi ang uri ng ngiting nakakagaan ng loob. Bagkus, may bakas ng panunuya. Agad namang sumunod si Maristela. "Ano po iyon, Doña Victoria?" tanong niya, pilit na pinapanatili ang magalang na tono ng boses. "May malaking handaan sa mansion bukas," wika ng Donya. "Mga kilalang tao, mga sikat na personalidad ang dadalo. Kulang kami ng server, kaya ikaw na ang mag-serve." Natigilan si Maristela. Hindi naman bago sa kanya ang pag-alalay sa mga handaan noon, pero sa tono ng Donya, parang may kung anong kakaibang dahilan kung bakit siya ang pinili. "Opo, Doña Victoria, gagawin ko po," mahina niyang sagot, kahit na may kaba sa kanyang dibdib. Kinabukasan, sa gitna ng mga naghahandang staff, tumayo si Maristela sa gilid. Suot niya ang isa sa mga payak niyang gawa, isang simpleng blusa na itinahi mula sa mamaluma at nirecycle na tela. Habang naghihintay ng utos, pumasok sa bulwagan si Eliza, kasama ang ilan niyang kaibigan. Makintab ang suot nitong gown, kumikinang sa bawat ilaw, habang ang kaniyang kaibigan ay mukhang mga modelo sa kanilang mga designer na ka. "Yan ba ang isusuot mo, Maristela?" tanong ni Eliza habang papalapit. May halong pagtaas ng kilay at tahasang panlalait sa boses nito. "Parang lumang kurtina ang suot mo. Naku, baka kung anong isipin ng mga bisita." Nag-init ang mukha ni Maristela sa narinig, ngunit pinilit niyang hindi magpakita ng kahit anong reaksyon.
Nakatayo lang siya, pinakikiramdaman ang paligid. Naririnig niya ang mga bulungan ng iba pang mga bisita habang patuloy ang handaan. Ang simpleng anyo niya at ang suot niyang damit ay naging paksa ng usapan. Sinong empleyado yan? At ano yang suot niya? Bulong ng isang bisita. Tumatawa ang ilan habang ang iba'y palihim na nagpipigil ng ngiti. Sa gitna ng ganong eksena, biglang dumating si Giovanni Del Rosario kasama ang isang grupo ng mga high-profile na tao. Tumahimik ang paligid nang makita ang kilalang designer na nakangiti at magiliw na bumati sa Donya. Hindi iniintindi ni Giovanni ang nangyayari sa paligid. Hindi niya napansin ang bulong-bulungan ukol kay Maristela ni ang mga mata ng tao na umiikot sa simpleng anyo ng dalaga. Sa halip, may napansin siyang iba. Wait, wika ni Giovanni na ikinagulat ng lahat. Tumingin siya kay Maristela. You're the one who made that piece I saw before, right? Napahinto si Maristela. Hindi alam kung paano sasagot. Si Giovanni mismo ang lumapit sa kanya, iniwan ang piling tao sa bulwagan. Sa harap ng lahat, iniabot niya ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Maristela. Do you have a pen? Tanong niya. Napakagatlabi si Maristela sa kaba. Can I get your autograph? Autograph? Bigkas ni Eliza halos napatawa sa narinig. Siya? Baka nagkakamali ka, Giovanni. She's just... Exactly. No. Putol ni Giovanni. Seryoso at buong kumpiyansang nakatingin kay Maristela. This young woman has a unique talent. I haven't seen that kind of creativity and ingenuity for a long time. Ang buong bulwagan ay napuno ng tahimik na pagkabigla. Isa-isa ang mga mata ng mga bisita ay napatingin kay Maristela. Ang dating bulungan at tawa ay napalitan ng pagtataka. Napatingin si Eliza sa paligid. Halatang hindi makapaniwala na ang taong lagi niyang minamaliit ay binibigyan ng ganitong uri ng pagkilala. Maristela, sabi ni Giovanni, I want to include your designs in my upcoming collection. Would you be open to that? Halos hindi makagalaw si Maristela. Hindi siya makapagsalita. Ang simpleng labandera na ilang beses nang napahiya, ilang beses nang tinawanan, ay ngayon nilalapitan ng isang tanyag na international designer upang maging bahagi ng kanyang koleksyon. I don't know what to say, sir. Mahina niyang sagot, ngunit punong-puno ng damdamin. Just say yes, sagot ni Giovanni na may kindat. Mula sa isang sulok ng bulwagan, narinig niya ang isang papuring bulong. She's really talented, isn't she? Tila sumang-ayon naman ng iba. At sa mismong gabing iyon, ang mga bulong ng panlalait ay naging usapan ng paghanga. Agad-agad, ang kwento ni Maristela, ang dating labandera mula San Isidro na gumagawa ng damit mula sa lumang tela, ay kumalat sa social media. Ang mga larawang kinunan ng mga bisita, pati na rin ang video ng sandaling binigyan siya ng papuri ni Giovanni ay naging viral. Pagsapit ng sumunod na araw, buong bayan at maging ang mga tao sa labas ng kanilang komunidad ay nag-uusap-usap tungkol sa kanya. Sa isang higlap, ang dating simpleng pangalan ni Maristela Aguilar ay naging inspirasyon ng maraming tao. Sa gitna ng nagbabagong takbo ng buhay ni Maristela, mabilis siyang nakilala ng iba't ibang media outlet. Isang araw matapos ma-feature ang kanyang kwento sa social media, dumagsa ang mga mensahe sa kanyang cellphone. Una, isang lokal na news channel ang nagpadala ng imbitasyon para sa isang live interview. Akala ni Maristela ay biro lang yon, ngunit nang magpunta siya sa studio, nagulat siya sa mainit na pagtanggap ng mga host. Ngayon, nasa ating harapan ang tinaguriang Queen of Upcycled Fashion na si Maristela Aguilar, sabi ng host habang nakangiti. Maristela, paano mo nasimulan ang lahat ng ito? Bagamat kinakabahan, ngumiti si Maristela at mahinahong sumagot. Hindi po ito madali. Noong una, ginagawa ko lang po ang mga damit na ito mula sa mga lumang kurtina at tela na inilalabhan ko. Hindi ko po inakala na magugustuhan ito lang mga tao. Pero sabi ko sa sarili ko, hanggat kaya ko, susubukan ko. Hindi lang sa TV nagkaroon ng interes sa kanya. Ang ilang fashion magazines ay nag-feature din ng kanyang kwento at disenyo. Sa bawat artikulong inilatala,
Mas marami ang natututo tungkol sa kanyang pagtitiyaga at kakaibang paraan ng paglikha. Sa panahong iyon, hindi na siya simpleng labandera. Siya na ang dalagang gumagawa ng bagong mundo mula sa mga basahan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi maiiwasan ang intriga. Si Eliza na dati nangungutya lamang sa kanya, ngayon ay aktibo sa social media sa pagpapakalat ng mga negatibong komento. Mukha lang magaling dahil ginagamit ang kwento ng kahirapan. Isang post ni Eliza na pinanood ni Maristela sa kanyang cellphone. Hindi naman totoo ang sinasabi nila na original siya. Galing lang din sa mga disenyo ng ibang tao. Bagamat masakit marinig ang ganoong mga salita, alam ni Maristela na hindi siya dapat patinag. Inaalalahanan siya ni Giovanni na naging mentor niya mula noong makilala nila ang isa't isa na laging may mga taong magpapabagsak kapag umaangat ka. Maristela, sabi ni Giovanni isang gabi habang nagtuturo ito ng bagong teknik sa pag-pattern, people will always try to bring you down when you start climbing. The best thing you can do is stay true to yourself and let your work speak for itself. Tumango si Maristela. Salamat, Sir Giovanni. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng lahat ng ito, pero alam ko po na hindi ko na kayang huminto. Bilang mentor, tinuruan ni Giovanni si Maristela ng mga teknikal na aspeto ng fashion design, mula sa tamang patterning hanggang sa wastong pagpili ng materyales. Hindi lamang niya itinuro ang proseso, kundi pati na rin ang pagpapahalaga sa bawat piraso ng tela kahit pa ito'y recycled. Unti-unti, natutunan ni Maristela kung paano magdala ng mas propesyonal na anyo sa kanyang gawa. Use what you have. Sabi ni Giovanni minsang nag-sketch si Maristela. Your creativity is your greatest resource. Naging gabay ni Giovanni si Maristela habang inihahanda nito ang kanyang unang koleksyon para sa isang local fashion show. Ang koleksyon, na binubuo ng mga modernong kasuotan mula sa recycled fabrics, ay nagbigay buhay sa kanyang panibagong pangarap. Nang dumating ang araw ng fashion show, hindi maiwasan ni Maristela ang kaba. Nasa gilid siya ng backstage. Hinahawakan ang huling damit ng koleksyon niya. Ate, relax lang, sabi ni Nico na dinala niya sa backstage bilang moral support. Ang ganda ng gawa mo, alam kong magugustuhan nila. Huminga ng malalim si Maristela at tumango. Salamat Nico, gagawin ko ang best ko. Sa runway, isa-isang lumabas ang mga modelo, suot ang kanyang mga disenyo. Mula sa makabago at functional na damit na gawa sa dating kurtina hanggang sa cocktail dress na inayos mula sa mga pinagsamang punda at lumang tela, hinangaan ng mga manonood ang kakaibang timpla ng modernong fashion at eco-conscious design. Sa dulo ng palabas, tinawag si Maristela upang tanggapin ang palakpakan. Tumayo siya sa harap ng stage, nakangipi, ngunit may luha sa mga mata. Alam niyang ito ang resulta ng mga taong hindi sumuko sa kanya, ang mga taong naniwala, kahit na noong wala pa siyang napatutunayan. Maristela, sabi ng host ng fashion show habang inaabot ang mikropono, "What would you like to say to everyone here?" Huminga ng malalim si Maristela bago sumagot, "Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po ito magagawa ng mag-isa. Sana po sa bawat gawa ko maipakita kong posible po ang pangarap, kahit sa simpleng paraan." Ang tagumpay sa runway na iyon ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng pagkilala. Unti-unti, naipon niya ang mga kailangan niyang pera upang matustusan ang gamutan ni Nico. Naging inspirasyon sa kanya ang kalagayan ng kanyang kapatid na laging nagsisilbing dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Sa mga sumunod na linggo, mas marami pang tao ang nakarinig ng kwento ni Maristela. Sa kabila ng mga intriga mula kay Eliza, mas marami ang naniwala at sumuporta sa kanya. Ang kwento ng isang labandera mula San Isidro na umakyat sa mundo ng fashion ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa iba, kundi naging patunay na kahit sa pinakamahirap na kalagayan, ang pangarap ay kayang abutin. Isang araw, habang nag-aayos si Maristela ng mga bagong disenyo sa kanyang maliit na studio, biglang pumasok si Giovanni. May dala itong isang makintab na invitation card na may nakatatak na pangalan ng isang sikat na fashion event sa Paris. "Maristela,
Bungad ni Giovanni, I have something for you. Iniabot niya ang sobre sa dalaga. Sir Giovanni, ano po ito? Tanong ni Maristela habang tinitingnan ang magarang imbitasyon. It's an invitation to one of the biggest fashion events in Paris. I submitted some of your works under my recommendation and they loved it. They want you to showcase your collection. Halos hindi makapaniwala si Maristela. Ang Paris ang sinasabing kabisera ng fashion sa buong mundo. At siya, na dati gumagawa lamang ng damit mula sa mga lumang kurtina at tela, ay iniimbitahan na ngayon sa isang event na pinapangarap lang ng marami. Talaga po? Pero, napatingin siya kay Nico, na noon ay nasa sulok ng studio tahimik na nag-aaral ng bagong libro. Paano po si Nico? Hindi ko po kayang iwan siya. Napatingin si Giovanni kay Nico at parang alam na niya ang nasa isip ni Maristela. Then bring him along. This is your moment, Maristela, and you deserve to share it with your family. Hindi na nakapagsalita si Maristela. Ang lahat ng pangarap na tila napakalayo noon, ngayon ay nasa abot kamay na niya. At higit sa lahat, magkakaroon ng pagkakataon si Nico na makita ang isang mundo na mas malawak pa kaysa sa kanilang nakasanayan. Sa Paris, hindi pa rin mawawala ang kaba ni Maristela. Sa bawat kanto ng event venue, may mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kilalang designer, modelo at mga fashion influencer. Suot ang isa sa kanyang pinakapaboritong gawa. Naglakad siya sa red carpet na may halong kaba at kasiyahan. Sa tabi niya'y si Nico, naka-wheelchair. Ngunit abot tenga ang ngiti. Ate, ang ganda dito! Sambit ni Nico habang umiikot ang ulo sa dami ng ilaw at kulay sa paligid. Oo nga, Nico. Pero tandaan mo ha, relax lang tayo. Saka huwag kang mahihiya, okay? Sabi ni Maristela, sabay tisil sa balikat ng kapatid. Dumating ang gabi ng eksibisyon at isa-isang lumabas sa runway ang mga modelo, suot ang kanyang koleksyon. Makikita sa bawat damit ang maingat na pagkakagawa. Ang bawat detalyeng nagpapakita ng respeto niya sa recycled fabrics. Hindi lamang ito tungkol sa disenyo. Ito'y kwento ng tiyaga, pagsisikap at pag-asa. Sa backstage, naririnig niya ang mga bulong ng ibang designer. She's good, but isn't she just a laundress? Rinig niya ang isa. Her work is nice, but it's still made from scraps. Does that really belong here? Napapikit si Maristela. Sa kabila ng mga papuri ng marami, naroon pa rin ang mga duda at panlalait. Ngunit hindi siya nagpatalo. Sa halip, inalala niya ang sinabi ni Giovanni bago pa sila dumating sa Paris. Maristela, your work is not just about the fabric. It's about the story you tell. Let them see your heart in every stitch. Nang matapos ang eksibisyon, dumagsa ang mga papuri mula sa mga kilalang fashion editor at influencer. Isang kritiko mula sa isang prestigyosong fashion magazine ang nagsabi, Maristela Aguilar's collection redefines what sustainable fashion can be. It's not just innovative, it's inspiring. Ngunit ang pinakahihintay ay dumating noong gabing iyon. Sa pagtatapos ng Fashion Week, tinawag ang pangalan ni Maristela bilang Outstanding Emerging Designer. Umakyat siya sa stage, iniabot sa kanya ang trupeo at sa likod ng entablado ay nakita niya si Giovanni na masayang tumatango. Habang hawak ang trupeo, humarap si Maristela sa audience. Maraming salamat po sa paggilalang ito. Ang lahat ng gawa ko ay bunga ng mga simpleng materyales, ngunit ito rin ay bunga ng walang sawang pangarap at pagsisikap. Nais ko pong ialay ang parangal na ito sa aking kapatid na si Nico at sa lahat ng taong hindi sumuko sa kanilang pangarap kahit gaano kahirap. Sa sandaling iyon, hindi lang ang pangalan ni Maristela ang inukit sa mundo ng fashion. Siya na ngayon ang kinikilalang Queen of Sustainable Fashion. Hindi dahil sa marangyang buhay o mamahaling materyales. Pagbalik ni Maristela sa Pilipinas mula Paris, agad niyang naramdaman ang init ng pagtanggap ng mga tao sa kanyang tagumpay. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagbati, nandoon pa rin ang kanyang malalim na layunin, ang magamit ang kanyang talento at tagumpay
upang makatulong sa ibang tao. Maristela! Sigaw ni Roxanne habang naglalakad si Maristela papunta sa maliit na coffee shop sa bayan. Naka-schedule ang kanilang pag-uusap tungkol sa plano niyang magbukas ng sustainable clothing line. Agad tumayo si Roxanne mula sa mesa at niyakap si Maristela. Grabe bes, ang layo na ng narating mo. Nakaka-proud talaga. Salamat Roxanne, pero ang totoo, hindi ko talaga alam kung paano magsisimula. Sabi ni Maristela, bahagyan napapangiti. Kaya nga kita inimbita ngayon. Alam kong marami kang koneksyon sa media at gusto kong maging bahagi ka ng proyektong ito. Umupo sila at nag-usap ng masinsinan. Ipinaliwanag ni Maristela na nais niyang magtayo ng maliit na workshop sa baryo kung saan pwedeng magtrabaho ang mga nanay na labandera. Bukod sa pagtulong sa mga ito na magkaroon ng mas maayos na kabuhayan, nais din niyang palaganapin ang advokasiyang sustainable fashion. Kung may mga magagandang kwento sa likod ng bawat piraso ng damit, mas madali itong tatangkilikin ng mga tao, sabi ni Roxanne. Kaya't huwag kang mag-alala, ipopromote natin ito ng bongga. Nang magbukas ang kanyang sustainable clothing line, una niyang inanyayahan ang mga kapitbahay upang makita ang workshop. Nakaayos ang lugar, may mga lamesa para sa pagtatahi, racks para sa mga recycled na tela, at mga makina para sa mas mabilis na produksyon. Dumating din sina Doña Victoria at Eliza. Sa pagpasok pa lang ng dalawa, halata ang hiya sa kanilang mga muka. Ang dating palasak na tingin sa dating labandera ay napalitan ng paghanga, ngunit may halong pag-aalala kung paano sila tatanggapin ni Maristela. Maristela, bungad ni Doña Victoria, gusto naming humingi ng paumanhin sa lahat ng nangyari noon. Hindi namin alam na ang tinatawanan namin ay magiging isang inspirasyon para sa lahat. Tumabi sa kanya si Eliza, halos hindi makatingin ng diretsyo. Totoo yon Maristela. Nagkamali kami, sobrang mali namin at gusto naming ipakita kung gaano kami humahanga sa iyo ngayon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, tiningnan ni Maristela ang dalawa at mahinahong ngumiti. Wala iyon, Doña Victoria, Eliza. Lahat naman tayo nagkakamali. Masaya akong nandito kayo ngayon. Mula noon, ang dating gap sa pagitan nila ay tila nawala na. Ang mga dating niyang kritiko ay naging taga-suporta at sa bawat pagkakataong kaya nila, sila pa ang nagpapakilala sa kanyang negosyo sa iba pang tao. Habang lumalaki ang demand para sa kanyang mga disenyo, sinikap ni Maristela na magbigay ng trabaho sa mga nanay sa kanilang baryo. Isa sa mga unang nagtatrabaho sa kanya ay si Aling Rosa, isang dating labandera. Maristela, sabi ni Aling Rosa, habang nagtatahi ng isang dress pattern, hindi ko inakalang makakapagtahi ako ng damit na mabibili sa mga butik. Maraming salamat talaga sa iyo. Ngumiti si Maristela at tumango. Kayo rin po ang inspirasyon ko. Kayo ang nagturo sa akin ng kasipagan at tiyaga. Ngayon, pagkakataon ko naman pong suklian ang hirap ninyo. Naging masaya ang bawat araw sa workshop. Nakikita ni Maristela ang sigla ng mga nanay habang nagtatrabaho. Ang bawat damit na lumalabas mula sa workshop ay may kwento ng pagsisikap at pakikisa. Unti-unti, nagbago ang pananaw ng mga tao sa kanilang baryo. Ang dating tahimik at simpleng komunidad ay naging sentro ng interes dahil sa kakaibang negosyo ni Maristela. Nakatulong din si Roxanne sa pagpapalaganap ng kanyang advokasya. Gumawa sila ng serye ng vlogs na nagpapakita ng proseso ng paggawa ng mga damit, mula sa pagkolekta ng mga lumang tela hanggang sa pagtatahi at packaging. Lalo itong nagpatingkad sa pangalan ni Maristela bilang isang leader ng sustainable fashion sa bansa. Bes, sabi ni Roxanne sa isa nilang interview, hindi lang ito tungkol sa paggawa ng damit. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Naging popular ang mga video nila at dumami ang sumusuporta sa negosyo ni Maristela. Nagbukas siya ng online store kung saan ibinebenta ang mga damit sa mas malawak na audience. Muling sumikat ang lugar nila, hindi lamang dahil sa mga disenyo, kundi dahil sa kwento ng bayaning labandera na nagtagumpay. Sa bawat damit na ibinibili ng mga tao, isang bahagi ng kita ang napupunta
sa pagpapabuti ng komunidad. Nagawa nilang magtayo ng bagong daycare center para sa mga anak ng mga manggagawa. Sa tulong ni Roxanne at ng iba pang tumulong sa kanya, nagkaroon ng mas matibay na pundasyon ang advokasya ni Maristela. Hindi lang siya nakilala bilang fashion designer. Nakilala siya bilang isang tao na ginamit ang kanyang talento at tagumpay upang maiangat hindi lamang ang kanyang sarili kundi pati na ang mga tao sa kanyang paligid. Lumipas ang ilang buwan mula nang maitatag ni Maristela ang kanyang sustainable clothing line. Unti-unting lumago ang negosyo at naging mas kilala ang kanyang mga disenyo sa bansa at pati sa ilang karatig bansa. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, biglang dumating ang isang balitang nagpabigat sa kanyang dibdib. Bumalik ang dating sakit ni Nico. "Kuya, masakit na naman," mahinang sabi ni Nico habang nakahiga sa kama. Halata sa kanyang mukha ang pagod at panghihina. Agad na iniwan ni Maristela ang mga sketches na ginagawa niya sa lamesa at lumapit sa kapatid. "Sandali, Nico, tatawag ako ng doktor," sabi ni Maristela. Ngunit kahit anong dali ng kilos niya, hindi niya maiwasang maramdaman ang panghihinayang. Pakiramdam niya'y hindi niya naalagaan si Nico nang maayos habang abala siya sa negosyo. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang hatiin ang oras niya. Maagang gumigising si Maristela para ihanda ang lahat ng pangangailangan ni Nico. Habang nagtatahi, iniiwasan niyang umalis ng matagal sa tabi ng kapatid. Kung may meeting man siya sa mga kliyente, sinisigurado niyang may kasama si Nico na magbabantay. Ngunit hindi ito naging madali. Sa gabi, habang tahimik na natutulog si Nico, madalas nag-iisa si Maristela sa kanyang opisina, nakatingin sa mga orders at deadlines. Nakaipon na siya ng pera mula sa mga benta, ngunit alam niyang hindi ito sapat para sa mga medikal na pangangailangan ng kapatid. Isang umaga, kinausap niya ang kanyang team. "Alam kong busy na tayo sa negosyo, pero gusto kong simulan ang proyektong ito," sabi ni Maristela. "Kung magiging matagumpay, makakatulong tayo sa mas maraming tao. At higit sa lahat, mas mabibigyan natin ng mas maayos na alaga si Nico." "Suportado nga namin, Maristela," sagot ng kanyang lead seamstress na si Aling Rosa. "Simula pa lang, nakita namin ang pagmamalasakit mo sa mga tao. Kaya naming tumulong kung kinakailangan." Sinimulan nila ang proyekto gamit ang bahagi ng kita ng kanilang negosyo. Tinawag itong Nico's Care Center, isang maliit ngunit kumpletong ospital na kayang tumanggap ng mga pasyenteng walang sapat na pondo para sa malalaking ospital sa syudad. Habang pinapalakad ito ni Maristela, patuloy siyang nagdidisenyo at nagpapatakbo ng kanyang sustainable clothing line. Isa ito sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay, ang pagsabayin ang pagiging tagapag-alaga ng kapatid, pagiging designer, at pagiging leader ng bagong proyekto. Samantala, hindi rin maiiwasan ang mga intriga sa negosyo. Ilang lokal na negosyante at designer ang nagsimulang magsalita laban sa kanya. May mga peking balitang lumabas sa social media na hindi raw orihinal ang kanyang mga disenyo. Sinabi ng ilan na ginagamit lamang daw niya ang kwento ng kahirapan upang makakuha ng simpatiya. Sa kabila nito, hindi nagpatinag si Maristela. Naglabas siya ng pahayag sa kanyang opisyal na social media account. "Ang negosyo namin ay nakatayo sa pagiging totoo, ang paggamit ng recycled na tela, ang pagbibigay ng trabaho sa mga nanay sa aming komunidad, at ang pagpapakita ng kung anong kayang magawa ng determinasyon. Hindi namin kailangang magpatunay sa mga naninira. Kami magpapatuloy sa paggawa ng tama." Habang dumarami ang mga pagsubok, mas lalo siyang nagpakatatag. Tuwing gabi, matapos niyang asikasuhin si Nico, muling binubuksan ni Maristela ang kanyang sketchpad. Hindi siya tumigil sa paggawa ng mga bagong disenyo. Sa halip, mas lalo pa niyang pinaghusay ang kanyang gawa. Kung dati simpleng piraso ng kurtina ang kanyang ginagamit, ngayon ay mas sophisticated na ang kanyang proseso. Ngunit nanatili ang puso ng kanyang disenyo, ang sustainability at pagiging makakalikasan. Isang gabi,
Habang tinitingnan niya ang kanyang mga bagong koleksyon, pumasok si Nico sa kanyang opisina. Ate, okay lang ako. Mahina ngunit matapang na sabi ni Nico. Gusto ko lang na alam mo na kahit anong mangyari, proud na proud ako sa'yo. Hindi napigilan ni Maristela ang luha. Lumapit siya kay Nico at niyakap ito. Salamat Nico. Ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng ito. Hindi kita susukuan. Ang pagbabalik ng sakit ni Nico at ang mga intriga sa negosyo ay tila pagsubok sa katatagan ni Maristela. Ngunit sa halip na sumuko, pinili niyang lumaban. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa yaman o kasikatan. Ito'y makikita sa kung paano mo na itawid ang sarili at ang iyong mga mahal sa buhay sa gitna ng pinakamabibigat na unos. Minsan pa, tila hindi na magkamayaw ang takbo ng buhay ni Maristela sa gitna ng patuloy na pagunlad ng kanyang sustainable clothing line. Dumating ang balita mula sa doktor ni Nico. Kailangan na itong dalhin sa isang mas advanced na ospital sa ibang bansa. Kinakailangang sumailalim si Nico sa isang espesyal na therapy at operasyon na hindi magagawa sa Pilipinas. Ate, ayoko nang maging pabigat. Mahinang sabi ni Nico habang magkatabi silang nakaupo sa kanyang kwarto. Wala kang kasalanan, Nico. Mariing tugon ni Maristela. Kaya natin to. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Bilang isang ate, walang higit na mahalaga kay Maristela kundi ang kalusugan ng kanyang kapatid. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Giovanni upang makahanap ng ospital at espesyalista sa Europe. Si Giovanni, na laging nariyan upang tumulong, ay agad nagbigay ng kanyang koneksyon at suportang moral. Maristela, sabi ni Giovanni sa isang tawag mula sa Milan, "Don't hesitate to ask for help. I'll do what I can." Sa kabila ng matinding pangangailangan sa kanyang negosyo, iniwan ni Maristela ang pamamalakad ng kumpanya sa kanyang team habang inasikaso niya si Nico. Habang nasa ibang bansa, magdamag niyang binabantayan ang kapatid. Madalas na kulang sa tulog at pagod sa mga doktor at tests na kailangang gawin. Ngunit walang reklamo mula sa kanya. Ang makita lamang ang bahagyang ngiti ni Nico pagkatapos ng bawat session ay sapat na para ipagpatuloy ang laban. Ngunit habang abala si Maristela sa pagpapagamot kay Nico, biglang naglabasan ng mga chismis at maling impormasyon sa social media. Isang anonymous na account ang nagsimulang magpakalat ng mga pekeng balita, sinasabing hindi raw siya ang tunay na gumagawa ng kanyang mga disenyo. Sinabi rin sa ilan na ang kanyang kuwento bilang labandera ay pinalobo lamang upang makaakit ng atensyon. Grabe, ito na ba ang tinatawag nilang fake news? Anong ni Aling Rosa sa isang empleyado habang nagtatahi sa workshop? Tingin mo ba makakaapekto yan sa negosyo ni Maristela? Baka makasama, pero alam ko namang totoo si Ma'am Maristela. Tugon ng isang seamstress. Matagal na tayong magkakasama. Nakikita natin kung paano siya magtrabaho. Ang mahalaga, alam ng mga tunay na customers kung ano ang totoo. Habang wala si Maristela, ang kanyang social media team ay abala sa paglilinaw ng mga paratang. Ngunit alam nilang iba pa rin ang impact kung magsasalita si Maristela mismo. Ang ilan sa kanyang loyal customers, sa kabila ng kontrobersiya, ay nanatiling tapat sa kanya. Patuloy silang bumili ng kanyang mga produkto. Inirepost ang mga totoong kwento ng kanyang pagsisikap at nag-iwan ng positibong reviews. Nakakaawa naman yung mga gumagawa ng fake news, sabi ng isang taga-suporta sa isang viral comment. Hindi nila alam ang tunay na pinagdaanan ni Maristela. Ang importante, tuloy pa rin ang negosyo niya at marami siyang natutulungan. Nang malaman ni Giovanni ang tungkol sa mga paninira, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Maristela. Maristela, sabi ni Giovanni sa isang tawag, "I heard what's happening. You need to address this personally. People will believe you because they know your story is real. I'm here to help you fight back." Nagbigay ng legal at PR support si Giovanni sa kanya. Sa tulong niya, nakapaglabas si Maristela ng isang maayos at mahinahong pahayag. Sa video na inilabas niya sa social media,
Ipinaliwanag niya ang proseso ng kanyang trabaho, ang papel ng kanyang team, at ang tunay na kwento ng kanyang buhay. Hinding-hindi ko po sisirain ang tiwala na ibinigay ninyo sa akin. Ang mga pananahimik ko nitong mga nakaraang buwan ay dahil po inasikaso ko ang kalusugan ng aking kapatid. Sa lahat po ng tumulong, sumuporta at nanatili, taos-puso po akong nagpapasalamat. Ang tagumpay po namin ay tagumpay ninyo rin, pahayag ni Maristela sa video. Ang video ay mabilis na kumalat at bumuhos ang suporta mula sa kanyang mga loyal customers at fans. Ang kanyang mga salita ay nagbigay linaw sa mga chismis at mas lalo pang pinaigting ang pagmamahal ng publiko sa kanya. Unti-unting bumuti ang kalagayan ni Nico at nakabalik si Maristela sa Pilipinas. Muling nagpatuloy ang kanyang negosyo at sa tulong ni Giovanni, mas pinalakas pa nila ang kanilang brand. Ang pagsubok na hinarap nila ay naging daan upang ipakita kung gaano katatag ang negosyo ni Maristela. Hindi lang dahil sa kalidad ng kanyang mga produkto, kundi dahil na rin sa tiwala ng mga tao sa kanyang integridad. Sa huli, ang paninira ay napalitan ng mas malakas na suporta. Napatunayan ni Maristela na hindi madaling buwagin ang tagumpay na itinayo ng sipag, tiyaga at paniniwala ng maraming tao sa kanyang kakayahan. Muling napatunayan na sa likod ng bawat hamon, laging may paraan upang makabangon at minsan kailangan lang ng kaunting tulong mula sa mga tunay na kaibigan. Muling bumalik ang sigla ni Nico ilang buwan matapos ang kanyang operasyon sa ibang bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ni Maristela ang tunay na ngiti ng kapatid. Natutong maglakad ng mas maayos si Nico at kahit dahan-dahan, halata ang pagbuti ng kanyang kalusugan. Hindi maitatanggi ni Maristela na ito ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas at inspirasyon. Ate, kaya mo pang gawing mas malaki ang negosyo mo, di ba? Tanong ni Nico habang magkasama silang nag-aayos ng mga bagong koleksyon sa kanilang workshop. Kasi ang dami ko nang nakikitang bumili ng mga damit mo online. Ngumiti si Maristela, sabay yakap sa kanyang kapatid. Salamat Nico. Oo, kaya ko pang gawing mas maayos ito. Pero kailangan ko pa ng mas malalim na dahilan. Gusto ko hindi lang basta kumita, gusto kong tumulong pa sa mas maraming tao. Sa inspirasyong ito, ipinanganak ang isang bagong ideya. Pinagplanuhan ni Maristela ang isang malaking passion event na magbibigay diin hindi lamang sa kanyang sariling koleksyon, kundi pati na rin sa talento ng mga simpleng Pilipinong manggagawa at mananahi. Layunin nitong ipakita sa mundo na kahit ang mga gawang kamay ng mga taong walang marangyang background ay may natatanging halaga at husay. Inilunsad niya ang Paglikha para sa Bayan, isang fashion show na gaganapin sa Maynila na hindi lamang isang runway event kundi pati na rin isang plataporma upang ipromote ang sustainable fashion, community empowerment at environmental consciousness. Katuwang niya si Roxanne at si Giovanni sa pagbuo ng programa. Bes, sigurado ka bang kaya mong isama ang mga dati mong kritiko sa show na ito? Tanong ni Roxanne habang nagkakape sila sa opisina ni Maristela. Baka magulo lang, lalo na't may ilang hindi talaga sumuporta sa iyo noon. Roxanne, gusto kong ipakita na bukas ang puso ko. Sagot ni Maristela. Ayokong nodbit-bit ng sama ng loob. Kung papayagan nilang maging bahagi sila ng event, mas magiging matabuluhan ito. Gusto kong makita nila na ang layunin ko ay mas malaki kaysa sa anumang kompetisyon. Tinawagan ni Maristela ang ilang designer na minsang naging kakompetensya niya. Isa na rito si Eliza, na dati kilalang pumupuna sa kanyang estilo. Sa unay, nag-aalangan si Eliza na tanggapin ang imbitasyon. Ngunit nang makitang seryoso si Maristela, pumayag ito. Sigurado ka ba na gusto mo akong pasama sa event mo? Tanong ni Eliza sa telepono. Eliza, lahat tayo ay may mga pagkakataon na nagkakamali. Ang mahalaga ay ang pagsulong. Gusto ko lang ipakita sa lahat na mas marami tayong maaabot kung nagtutulungan tayo. Sagot ni Maristela. Dumating ang araw ng fashion show at napuno ang venue ng mga taong sabik makita ang kakaibang konsepto ni Maristela. Isang mahaba at makulay na runway ang inihanda kung saan hindi lamang ang kanyang mga gawa ang ipapakita, kundi pati na rin ang likha ng iba't ibang designer mula sa mga komunidad sa probinsya.
Sa gilid ng entablado, makikitang nakaabang si Giovanni habang si Roxanne ay abala sa pagdodokumento ng buong event. "Stella, this is incredible," sabi ni Giovanni habang tinitingnan ang mga modelo na nakasuot ng mga damit na yari sa recycled fabrics. "You're not just showcasing designs, you're showcasing lives, stories, and dreams." Sa gitna ng event, tumayo si Maristela sa harap ng lahat. Ipinakilala niya ang bawat designer na naging bahagi ng show, kabilang na ang mga dati niyang kakumpetensya. Pinuri niya ang kanilang mga trabaho at binigyang diin kung paano maaaring magtulungan ang bawat isa upang maisulong ang advokasya ng sustainable fashion at community development. Lahat po ng nakikita ninyong gawa dito ay mula sa mga kamay ng mga taong may pangarap. Ang bawat piraso ng tela, ang bawat tahi, ay kwento ng kanilang pagsisikap at pag-asa. Hindi po ito tungkol sa iisang tao lamang. Ito po ay tungkol sa bawat isa sa atin na naniniwala sa kakayahan ng Pilipino. Pahayag ni Maristela sa kanyang talumpati. Ang event ay hindi lamang naging matagumpay sa pag-akyat ng mga fashion editor at buyers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hinangaan din ito ng mga community leaders at environmental advocates na nakita ang malaking potensyal ng kanyang negosyo bilang modelo ng sustainable development. Sa pagtatapos ng show, binigyan ng standing ovation si Maristela at ang buong team niya. Lumapit si Giovanni at Roxanne sa kanya sa backstage. "Bes, ginawa mo to," sabi ni Roxanne habang niyayakap siya. "At hindi lang basta-basta, napahanga mo ang lahat." "Stella, you've created something truly remarkable," dagdag ni Giovanni. "This is not just a fashion show, it's a movement." Ang paglikha para sa bayan ay naging simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa kabila ng mga intriga at hamon sa negosyo, nanatiling matatag si Maristela. Ang tagumpay ng event na ito ay naging daan upang mas lalong makilala ang kanyang pangalan, hindi lamang bilang isang fashion designer, kundi bilang isang leader na may malasakit sa kanyang kapwa. Sa bawat damit na nilikha niya, at sa bawat pamilyang natulungan niya, mas lalo pang tumibay at tumatag ang pundasyon ng kanyang negosyo na ngayon ay kinikilala na sa buong mundo. Lumipas sa mga taon at ang pangalan ni Maristela Aguilar ay naging simbolo ng sustainable fashion hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ang kanyang mga koleksyon na minsang gawa lamang mula sa lumang kurtina at tela ay ngayon ay ipinagmamalaki sa mga runway ng Paris, Milan at Tokyo. Hindi ito dahil sa marangyanyang presentasyon, kundi dahil sa kakaibang puso ng kanyang disenyo, ang kasaysayan ng bawat tahi, ang pagkilala sa mga kamay na gumawa nito, at ang advokasya niyang baguhin ang pananaw ng tao sa kung ano ang itinuturing na mahalaga sa mundo ng moda. Hindi kailanman nawala sa isip ni Maristela ang kanyang unang inspirasyon, ang kanyang kapatid na si Nico. Ngayon sa tulong ng kanyang tagumpay, natupad niya ang pangakong maibigay sa kapatid ang maganda at maayos na kinabukasan. Natapos si Nico sa kursong medisina at kasalukuyan na itong nagtatrabaho bilang doktor sa kanilang sariling komunidad. Sa tuwing nakikita ni Maristela ang kapatid na tumutulong sa mga nangangailangan, tila napawi lahat ng pagod niya sa mga taong nagdaan. "Maristela, ikaw talaga ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon," sabi ni Nico isang hapon habang sabay silang kumakain ng tanghalian sa kanilang bahay. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ko matutulungan ang mga pasyente kong ito." "Hindi, Nico," tugon ni Maristela habang nilalagay ang pagkain sa pinggan ng kapatid. "Ginawa mo ang lahat ng ito. Ako lang ang nagbigay sa'yo ng pagkakataon. Ang tagumpay mo ay sarili mong gawa." Ngunit kahit anong taas ng narabing niya, nanatili siyang tapat sa kanyang mga ugat. Patuloy niyang binibigyan ng trabaho ang mga dati niyang kasamang labandera, mananahi at simpleng manggagawa sa kanilang komunidad. Bawat isa sa kanila ay nabigyan ng mas maayos na buhay dahil sa negosyo ni Maristela. Ang ilan sa kanila ay nakapagpatayo na ng sariling bahay, napaaral ang mga anak at nakapagsimula pa ng sarili nilang maliit na negosyo. Isang araw, bumalik sa workshop si Aling Rosa, ang isa sa kanyang unang empleyado.
Ngayon ay retirado na ito, ngunit dala ang kanyang apo upang ipakilala kay Maristela. Maristela, salamat talaga sa lahat ng naitulong mo sa amin, sabi ni Aling Rosa habang mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang apo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami magkakaroon ng ganitong klaseng buhay. Ngumiti si Maristela, niyakap ang dating kasamahan at sumagot, Aling Rosa, kayo ang tunay na inspirasyon ko. Salamat sa inyong tiwala at pagtulong sa akin noong nagsisimula pa lamang ako. Hindi rin niya kinalimutan ang mga taong dati bumatikos sa kanya. Isang umaga, nakatanggap siya ng imbitasyon mula kina Doña Victoria at Eliza. Bagamat matagal na silang nagkita sa mga event, tang pagkakataong ito ay iba. Niyaya siya ng mag-ina sa isang simpleng merienda sa kanilang bahay. Isang hakbang na parabang nagsusubok ng bagong simula. Pagdating niya roon, si Doña Victoria mismo ang sumalubong sa kanya. Maristela, maraming salamat sa pagpunta. Sabi nito, may bakas ng kaba sa boses. Matagal na naming gustong humingi ng tawad sa iyo. Alam naming hindi naging maganda ang trato namin noon. Nagkamali kami. At sana'y mapatawad mo kami. Tumayo rin si Eliza sa tabi ng kanyang ina. Halatang napipilitan ngunit sinsero. Totoo yon, Maristela. Ang dami mong napatunayan. Kami ang naging problema noon. Patawad. Bagamat dama ni Maristela ang bigat ng nakaraan, tumango siya at numite. Matagal na po akong walang sama ng loob sa inyo, sagot niya. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin ngayon. Sana'y magsimula tayo ng bagong pagkakaibigan. Hindi inaasahan ni na Doña Victoria at Eliza ang tugon niyang iyon. Sa halip na anumang kapaitan, nahanap nila ang kababaang loob at malasakit ni Maristela. Isang bagay na hindi nila nakita noon. Habang papalayo si Maristela sa bahay nila, muling naisip niya kung gaano kahirap ang kanyang mga pinagdaanan. Mula sa pagiging isang labandera na minamaliit ng mga kapitbahay, ngayon ay isa na siyang huwaran ng determinasyon at kabutihan. Ngunit para kay Maristela, ang lahat ng kanyang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa bawat taong naniwala, sumuporta at nakinabang sa kanyang tagumpay. Ito'y patunay na kahit anong hirap ang dinanas ng isang tao, ang pananatiling matatag, mapagpakumbaba at handang tumulong sa kapwa ay magdadala sa kanya sa tagumpay na hindi masusukat ng yaman kundi ng kabutihang nagawa niya sa ibang tao.